Hello, good morning and good day sa lahat. So ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay addition of dissimilar fractions and mixed forms, this time with regrouping. So our first example is 2/3 plus 7/8. So again, these fractions are dissimilar fractions kasi magkaiba yung denominator. So all we have to do is to change first sa similar. So kukunin natin ang LCD ng 3 and 8 by getting the LCM of 3 and 8. So 3 and 8. Since 3 and 8 ay walang common factor bukod sa 1, ang LCM niyan ay makukuha natin by multiplying the two numbers. So 3 times 8 is 24. So ang LCM ngayon ng 3 and 8 ay 24. Yang LCM na yan ang gagamitin nating LCD. So our new denominator is 24. 24, okay. So, katulad ng proseso na ginawa natin sa nakaraang video, so mag-iisip tayo ng number na pag minultiply natin sa 3 ay magiging 24. So, 3 times 8. So, 3 times 8 is 24. So, kung yung denominator minultiply sa 8, yung numerator kailangang i-multiply din sa 8. So, 2 times 8 is 16. So, yung 2/3 ay naging 16/24. So, we will do the same process doon sa second fraction. So, mag-iisip tayo ng number na pag minultiply sa 8, ang magiging sagot ay 24. Or 24 divided by 8. So, that is 3. Kasi 8 times 3 is 24. So, yung numerator na 7, ganun din ang gagawin. Times 3 din. So, 7 times 3 is 21. So, meron na tayo ngayong similar fractions. We have 16/24 and 21/24. So, pwede na tayong mag-add. Pero isusulat ko siya dito sa baba para hindi tayo masyadong malito kasi masyado ng maraming nakasulat sa taas. So, 16/24 plus 21/24. So tandaan kapag nag-a-add ng fractions, ang pinag-a-add lang natin ay yung numerator. So 16 plus 21, so 6 plus 1 ay 7. 1 plus 2 is 3. 37 ang numerator. Over the denominator which is 24 kasi kokopyahin lang natin yung 24. So meron tayo ngayong 37/24. Ang 37/24 ay improper fraction. Remember, pag improper fraction, kailangan natin siyang i-change sa mixed numbers. So, 37, paano gagawin yan? 37 divide by 24. Kasi yung fraction bar dito indicates division. So, 37 divided by 24, that is 1. 1 times 24 is 24. So, isubtract natin. 7 minus 4 is 3. 3 minus 2 is 1. So, again, yung whole number, ito yung quotient, ito yung whole number. Yung remainder, ito yung numerator. At copy the same denominator. So, ang magiging sagot ay 1 whole and 13/24. Ang 13/24 ay already in its lowest term kasi ang 13 at yung 24 wala na siyang common factor bukod sa 1. So this is the final answer. So our next example is 1 and 2/4 plus 2 and 5/6. So again, these fractions are dissimilar. So para maging similar, kailangan nating kunin ang least common denominator or LCD by getting the LCM of 4 and 6. Ang 4 and 6 ay divisible pareho sa 2. 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. Ang 2 and 3 ay wala ng common factor bukod sa 1. So, pwede na nating i-multiply ito para makuha natin ang LCM. So, 2 times 2 times 3 is equal to 12. Check natin. 2 times 2 is 4. 4 times 3 is 12. So, 12 is the LCM.
Ang LCM na to ay magiging LCD. So, ang LCD natin ay 12. So, remind ko lang, itong process na to, pwede nyo yang i-skip kung naisip nyo na agad na ang LCD niya, ang LCD ng mga fractions na ito ay 12. So, pwede nyo yan isolve mentally. Ngayong meron na tayong denominator na 12, kukopihin ko lang yung whole numbers. And then next nating aalamin ay kung ano ang mga bagong numerators. So mag-iisip tayo ng number na pag minultiply sa 4, magiging 12. Or 12 divided by 4, that is 3. So 4 times 3, 12 yon. Etong numerator, ganun din. Mumultiply din natin sa 3. So 2 times 3, yun ay 6. So parehong proseso sa susunod. Ano ba ang minultiply natin sa 6 para maging 12 siya? So, times 2. 6 times 2, 12. So, itong 5, yung numerator na 5, multiply din natin sa 2. 5 times 2 equals 10. So, ngayong similar fractions na siya, pwede na tayong mag-add. So, isusulat ko lang ulit siya ng pababa para lang hindi magulo. So, 1 and 6 twelfths plus 2 and 10 twelfths. So, magkapantay yung fractions, magkapantay yung whole numbers. 6 plus 10, numerators lang ang pinag-a-add. 6 plus 10 is 16. Copy the same denominator. So, ang denominator natin ay 12. Next is add the whole numbers. So, 1 plus 2 is 3. So, ang sagot dito ay 3 and 16 twelfths. Kaya lang, ang 16 twelfths ay improper fraction. Pag sinabing improper, mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. So, kailangan natin itong gawing mixed number. So, 16, di-divide natin yung numerator by 12. 16 divided by 12 is 1. 1 times 12 is 12. Subtract 4. So again, ito ay ang whole number. Yung remainder, ito ang numerator. Copy the same denominator. So we have 1 whole, and 4 twelfths. So yung 1 whole, yung 1 and 4 twelfths, ito pa lang yan, yung 16 twelfths. Wala pa yung 3. So, isasama natin yung 3, magiging 4. So, 4 and 4 twelfths. Hindi pa rin tayo tapos. Kasi yung 4 twelfths, meron pa yung common, pwede pang i-reduce sa lowest term. Kasi yung 4 and 12 ay divisible sa 4. 4 divided by 4 is 1. 12 divided by 4 is 3. Copy yung whole number natin na 4. So, the answer or the final answer is 4 and 1/3. So, next naman natin na pag-uusapan ay subtraction of dissimilar fractions and mixed forms with regrouping. So, first example natin sa subtraction is 1 and 3/8 minus 6/10. So, dahil ang mga fractions na to ay dissimilar, so kailangan muna nating i-change sa similar by getting the LCD. Makukuha natin ang LCD sa pamamagitan ng pagkuha ng LCM ng 8 and 10. So, ang 8 and 10 ay divisible sa 2. 8 divided by 2 is 4. 10 divided by 2 is 5. Ang 4 at ang 5 ay wala ng common factor. So, pwede na nating i-multiply ito para makuha natin ang LCM. So, 2 times 4 times 5. 2 times 4 is 8. 8 times 5 is 40. So, ang LCM ng 8 and 4 ay 40. Ang LCM na to ay gagamitin natin as LCD. So, ang least common denominator natin ay 40. So, kukopihin ko yung whole number na 1. Ito walang whole number na kasama. So, 40, mag-iisip tayo ng number na pag multiply
sa 8 ay magiging 40. So that is 8 times 5. Correct. 8 times 5 is 40. So yung numerator, i-multiply din natin sa 5. So 3 times 5 is 15. So yung 1 and 3/8 naging 1 and 15 40ths. So next na tayo. So ano bang number ang pwedeng i-multiply sa 10 para maging 40? So correct. 10 times 4 is 40. So yung 6, i-multiply din natin siya sa 4. So 6 times 4 is 24. Yung 6/10 naging 24 40ths. So dahil similar fraction na, pareho na ang denominator, pwede nang mag-subtract. So isusulat ko ng pababa kasi mas madaling mag-subtract kapag nakaayos na yung mga fractions natin at saka yung whole numbers. So 1 and 15 40ths minus 24 40ths. So, wala tayong whole number dito. So, leave this blank lang. So, subtract. 15 minus 24 cannot be. So, hihiram tayo ng 1 whole. So, yung 1 magiging 0. Yung 1 whole na hiniram natin, ililipat natin siya dito sa fraction. So, tandaan, ang fraction, 1 whole siya kapag yung numerator at denominator ay pareho. So, yung 1 whole natin na hiniram natin, ililipat natin dito, gagawin kong 40 40ths. 40 over 40. Bakit 40 over 40? Kasi, ang denominator natin ay 40. So, para hindi na tayo mahirapan. So, 40 over 40 is equal to 1 whole. So, yung 40 at saka yung 40 40ths, tsaka yung 15 40ths, pagsasamahin natin yan. So, magiging 40 plus 15 is 55 over 40. 55 40ths. So, ito na ngayon yung ating 1 and 15 40ths. Minus 24 40ths. 55 minus 24, pwede na. 5 minus 4 is 1. 5 minus 2 is 3. Copy the same denominator, which is 40. Yung 31 40ths, wala na yung common factor bukod sa 1. So this one is in lowest term already. So this one is the final answer. So meron pang isang paraan. So ang isa pang paraan, susulat ko lang ulit, 1 and 15 40ths minus 24 40ths. 15 minus 24 cannot be. So, itong itong mixed fraction, itong mixed number, ay ibabaguhin natin, gagawin nating improper. So, paano ginagawa yon? 40 times 1 is 40. And then, plus 15. Ulit ha. 40 times 1 is 40. Plus 15 is equal to 55. Over 40. Copy the same denominator. Ito rin yun. So, meron na tayong 55 40ths minus 24 40ths. So, 55 minus 24, 31. And copy the same denominator. So, using the same, different process, same answer lang yung makukuha.